Morning, third year. Okay, so let's proceed our discussion. So as you can see on your screen, we have to talk about allergic reactions. Okay, ibig sabihin allergy. Okay, ano bang first aid sa allergy? So when we say allergy, that is happen when your immune system overreacts to something that usually not harmful. Sabi diyan, allergy daw yung tawag kapag yung immune system natin na nagiging yung OA ba? Nagiging OA dun sa mga bagay na usually hindi naman talaga hazard or hindi naman talaga mapanganib sa katawan natin, 'di ba? For example, may mga tao na allergic sa alikabok, 'di ba? Alikabok lang naman 'yun. Hindi naman yun hazard or hindi naman yun dangerous sa katawan ng tao. Kasi pag alikabok, babahin ka lang, okay na, di ba? Pero pag may allergy ka sa alikabok, ang dami pwedeng mangyari sa katawan mo. Because ang nagre-react dyan, hindi lang yung ilong mo kundi yung buong immune system mo. Okay? So, dito sa screen natin, makikita natin yung iba't ibang symptoms ng allergy. Una dyan yung trouble breathing, yung nahihirapang huminga. It seems to be na nasusuffocate sila. Kung meron man sa inyo na merong allergy for whatsoever reason, kapag nahihirapan kayong huminga, or alam nyo na kapag may allergy kayo doon, mas maganda magdala kayo ng mga oral medications or EpiPen, yung mga tinutusok sa katawan. Kasi mahirap yan yung kapag yung symptoms ng allergy mo ay suffocation, maaari pong ikamatay yan kasi nga mahirapan kang huminga. Syempre nandiyan din yung pangangati, 'di ba? Pamumula ng katawan, may mga tao din na minsan allergy sa alak, 'di ba? Merong mga taong ganun, pag uminom sila yung buong katawan nila namamantal, namumula. Ano pa, sneezing, yun nga, bahing ng bahing. Runny nose, di ba? Sinisipon. Red or watery eyes, namumula yung mata or nagtutubig. Nausea, vomiting, di ba? Nagsusuka or swelling, di ba? Namamaga yung muka, yung bunganga or even yung dila. Ang mahirap diyan yung namamaga yung yung lalamunan. Kasi isa din yung rason para hindi makahinga ang pasyente. So meron tayong iba't ibang klase ng allergy. Una yung bee sting, bubuyog. Ito delikado to. Pag natusok ka ng bubuyog isang beses, okay lang, masakit lang naman 'yan, 'di ba? Kasi ang nangyayari diyan, pag tinusok ka ng bubuyog, yung panusok niya, maiiwan na sa katawan mo 'yan . Okay, maiiwan na sa katawan 'yan. Bali, ang bubuyog kasi once na tumusok 'yan sa katawan ng tao, mamamatay din siya kasi nga yung tusok niya nakakonekta sa mga internal organs niya. Diba? So, what will happen kapag natusok po kayo ng bubuyog, may iwan yung panusok niya. Anong dapat gawin? Hihilain ba natin? No, huwag nyo pong hihilain. Kasi pag hinila nyo yun, mas lalong sasakit. Okay, mas lalong darami yung venom na galing dun sa bubuyog. So, much better po na scrape na lang po natin. Okay, scrape natin ang kuko, kudkudin natin ang kuko, pero wag po nating hihilain. Okay? So, delikado po yung ganitong klase ng allergy, lalong-lalo na kapag maraming beses kang natusok. For example, sinugod ka ng napakaraming bubuyog, tapos marami doon yung tumusok sa'yo, maaring magkaroon ka ng tinatawag na shock. Okay? Particularly the anaphylactic shock. Pag nagkaroon ka ng anaphylactic shock, nakakamatay yun. Kaya delikado din pong matusok ng bubuyog. Okay? Actually, halos delikado naman lahat ng nakakatusok . Okay, next. Surot. Diba? Dust mite. So, dust mite is allergy causes your immune system to react proteins found in dust mites. So, nakaka-allergy din pala yung mga nakikita natin sa higaan na dust mite.
Siguro nakakita na rin kayo niyan, lalong-lalo na yung kapag yung higaan ay yari po sa ano sa kahoy. Yung kasi mga gustong-gusto nilang tirahan. Tapos hihiga doon yung tao, then to nangangagat din kasi ito eh. Food allergy. Okay, isa din to sa klase ng sakit na nakapatay din doon sa isa kong kaklase. Meron siyang food allergy sa seafoods. Hindi niya alam na yung kinakain niya sa restaurant ay may halo palang seafood. Di sinabi sa kanya at hindi rin kasi alam ng mga kasama niya na meron siyang severe allergy sa seafood. So nangyari, nahirapan siyang huminga, hindi naagapan, namatay. Ganun din kadelikado yung mga food allergy na yan. Food allergies are caused by your immune system trying to protect your something it mistakenly thinks is harmful. So eating foods you're allergic to can cause hives, airway swelling, difficulty breathing, vomiting, and dangerously low blood pressure. Go to emergency room or call 911 if you have severe symptoms from a food allergy. Kasi nga, yung katawan natin, yung immune system natin, yan yung nagka-counter o yun yung lumalaban po sa mga sa tingin ng katawan natin ay masama sa atin. So, ang reaction po ng immune system when it comes to food allergy is nagpuproduce po yan ng ng pamamaga ng katawan, diba? Nahihirapan sa paghinga, diba? Sabi natin pag sinabing allergy kasi immune system ang nagre-react yan. Kumbaga nag-overreact yung immune system natin sa mga bagay na hindi naman talaga nakakamatay. For example, may mga tao na may allergy sa hipon, di ba? Pero pagpakain mo sa ibang tao yung hipon na yan, gustong-gusto nila, wala namang nangyari sa katawan nila. Parehas ba silang tao? Yes, parehas silang tao. Pero magkaiba yung reaction ng immune system sa bawat isa sa kanila. Okay, next is drug allergy. Ito naman kapag nag-take po ng ng gamot, iba din po yung reaction ng immune system. A drug allergy is an allergic reaction to a normally harmless substance in a medication. So, common causes include penicillin, sulfa drugs, and NSAIDs. Symptoms can range from mild discomfort to life-threatening condition. The best way to treat a drug allergy is to avoid it. You may need other medications to help treat drug allergy symptoms. Okay, so that is all about drug allergy. Next one, mold allergy. Yung mold allergy naman, yan yung mga nakikita po sa bahay na minsan kulay green, minsan kulay black. So, ang epekto po niyan sa katawan na tayo, mga tao nangangati po yung kanyang mata, diba? Tapos, nagkakaroon po ng rashes. Ito yung kadalasan na allergy ng mga tao, yung sa pet allergy. Lalong-lalo na yung mga balahibo po ng mga pusa kasi sobrang ninipis po niyan. Kumahalo talaga siya sa hangin. Pet allergies cause your immune system to react to substance in animals that are normally harmless. So, itong klase ng exam kasi ninyo, hindi naman siya mahirap. 'Di ba? Kasi parang ito, kahit takpan ko yung yung term niya, yung definition niya, alam nyo na 'di ba? Matik na kaagad yan kaya hindi kayo mahirapan dito. Okay, types of allergy naman ng poison ivy, poison oak, and poison sumac. Lahat po yan, poisonous plants. Hindi man kayo malason, pero makalapit lang kayo dyan, magkakaroon na kayo kagad ng rashes, irritation. Okay, and the last type of allergy is pollen allergy. Ito naman yung mga galing sa halaman. Diba? For example, yung mga powder na pinoproduce ng mga halaman. It's like yung mais, diba? Yung mais kapag malapit ng mamunga, may mga powder na po yan na lumalabas sa ibabaw niya. So may mga tao po na kapag malapit po dun sa mais, nagkakaroon na po ng allergic reaction. Actually, ang allergy kasi hindi naman siya ura-urada na mararamdaman agad.
Minsan oras bago magpakita ng simptomas yung allergy sa tao. So, magandang gawin dyan, kung halimbawa, alam natin na may allergy tayo doon, huwag na natin antayin na lumabas yung simptomas. Diba? Or, bago tayo mag-interact or lumapit doon sa bagay na alam nating may allergy tayo doon, mag-take na kagad tayo ng mga gamot. Okay? So, mamaya may papakita ako mga gamot sa inyo na pwede nyong inumin kapag meron po kayong allergy. So, what are the symptoms of allergy? Ito po yung mga yun. Una, syempre, skin rashes, yung pamumula ng balat. Okay? Itchy skin, pangangate, sneezing, okay? Runny nose or stuffy nose, parado yung ilong, or sinisipon. Cough, okay? Wheezing, itchy or watery eyes, pamamaga ng muka, bibig, okay, dila or lalamunan, nahihirapan na paghinga, pagsusuka, at mababang blood pressure. So, management and treatment para sa allergy. Number 1 dyan, iwasan na lang natin yung alam nating bagay na allergy tayo. For example, allergy ka dyan sa kaklase mo. Diba? Pag nakikita mo siya, nababahing ka. Diba? Hindi ko alam kung bakit. Pero kung alam mong allergy ka sa kanya, wag mo na lang lapitan. Okay, ikaw na lang magsabi. Mate, pwede bang wag mo na tayo magtabi kasi sumasama yung pakiramdam ko, sabihin mo. Okay, hindi naman niya mamasamain yun. Okay, joke lang. Okay? Basta umiwas tayo dun sa mga alam natin mga bagay na bibigay ng allergy sa atin. That is the best way to do treatment and management when it comes to allergy. This is especially true if your allergies are likely to cause anaphylaxis. Mahirap kasi yan yung magkaroon ng anaphylaxis. Mamaya pakita natin yung mga simptomas kapag merong anaphylaxis ang isang pasyente. But some common allergens can be hard to avoid. May mga klase kasi ng allergens na mahirap talagang iwasan. For example, alikabok. Kahit saan makakita tayo niyan . Diba? Pagpasok ko nga sa school, sa classroom, alikabok kaagad lang naaamoy ko . Diba? Mas lalo dun sa quadrangle, diba? Napakaraming alikabok. Mahirap iwasan, may mga allergens talaga. Sinabing allergens, yun yung yung bagay na nagbibigay ng allergic reaction sa isang tao. Your healthcare provider might recommend you to take certain medications daily or get specific treatments regularly. This can reduce your symptoms or risk of reaction. Depending on your allergies, option could include. So, by the way, bago natin pakita yung yung mga medication na pwede natin gawin para maiwasan ang allergy, pakita na ko muna sa inyo ano bang epekto ng anaphylaxis sa katawan ng tao. So, ang anaphylaxis ay isa sa maaring maging simptomas kapag ang isang tao ay pasyente ay magkakaroon man ng allergy. Ang pinakamahirap diyan na mangyari ay magkaroon po ng shock. Kasi kapag nagkaroon ng shock ang isang pasyente, alam niyo naman, mahihirapan po na makakuha ng sapat na oxygenated blood yung iba't ibang organs ng pasyente. Yung kanyang internal organs ay hindi po nakaka-receive ng tamang amount ng oxygenated blood na maaari niya pong ikamatay. So, ito po yung mga pwedeng mangyari kapag meron pong anaphylaxis ang isang tao. Siyempre, dizziness, nahihilo, faintness, parang hihimatay na, loss of consciousness, yung pinakamahirap, yung mahimatay na. Itchy mouth, pangangati ng bunganga. Hindi na lang dapat yung mga chismosa na lang yung magkaroon ng anaphylaxis, no? Pwede ba yun? Yung ba pag nagkinikismis nila yung ibang tao, mangangati yung bunganga nila? Okay? Pag-ubo, hoarse voice, lip swelling, nasal congestion. Pati pala pagbarado ng ilong kasama yan sa epekto ng anaphylaxis. Ito, sa baga naman ang epekto niya, nahihirapan pong huminga yung pasyente. Or maikli lang yung paghinga niya. Kumbaga, mababaw at maikli. So, hindi sapat yung dami ng hangin na pumapasok sa katawan niya. Siyempre, cramps nandyan po sa bandang groin area, sa bandang tiyan.
pagsusuka, di ba? Okay, so nandiyan din pangangate, pamumula ng katawan. Okay. Low blood pressure, chest pain, paninikip ng dibdib, at minsan pagkakaroon po ng diarrhea. Yan po yung mga epekto ng anaphylaxis sa katawan ng tao. So, medications natin pagdating po sa allergy. So, una dyan, yung basic na mabibili natin na OTC or over-the-counter drugs, yung Loratadine, Claritin. Okay? 24-hour na po yan, protection. So, pwede nyo siyang i-take on daily basis. Diba? Halimbawa, may allergy kayo sa alikabok. Laging maalikabok yung pinupuntahan ninyo. Allergy kayo sa kaklase nyo, lagi nyo nakikita, pwede kayong mag-take ng Claritin. Kasi pag yung allergic ko kasi dun sa kaklase ko, sir, pag nakikita ko siya, kumukulo yung dugo ko. Allergy kaya yun? Hindi yun allergy, pare. Baka lang, high blood ka lang, high blood. Kailangan mo lang mag proper exercise and balanced diet. Magagaan din ang loob mo sa taong yan. Ako din minsan meron ako nakikita pag yung kapitbahay ko, pag nakikita ko, umiinit yung dugo ko kasi alam kong chinichismis ako. Pero okay naman na kailangan nating panatilihin yung tinatawag natin na maximum tolerance. Uniform personnel tayo, hindi natin kailangan pumatol sa civilian. Kaya din kapag umabot na sa time na nasa serbisyo na rin kayo, hindi kayo pwedeng sensitive or balat sibuyas kasi makakadali kayo ng wala sa oras tsaka pag ginawa nyo yan, kayo ang mali. Nag-training kayo hindi para pumatol ng civilian kundi paglingkuran ng taong bayan. Ganun po yun. Kaya pag mga ganyan na kasi natural yan, lalong-lalo na kapag nasubukan nyo na rin pag nasa serbisyo na kayo, ang dami pong naiinggit sa inyo dyan, sigurado yan. Marami pong mga mata na ang tingin sa inyo ay akala nyo maayos, pero ang totoo hindi. Kinikwento kayo sa iba ng kung ano-ano, ganyan. Tapos minsan sila yung gagawa ng paraan para yung mabwisit ka. Ipoprovoke ka talaga nila. Pero kung ikaw na kalmado ka lang, doon sila mabibwisit yung hindi ka nagpapa-apekto. Kaya huwag kayong magpa-apekto pag mga ganyan bagay. So, Claritin, ang number 1 na antihistamine na pwedeng gamitin pagdating po sa allergy. Pag alam natin na papasok tayo ng school at marami pong allergen doon na pwedeng maka-apekto sa atin, pwede tayo mag-take ng Claritin. So, pwede rin po yung tinatawag natin na fluticasone. Okay, yung fluticasone po, ano po yan? Sinisinghot po yan. Okay, hindi po yan parang ay mo na ipapatak sa ilong. Sinisinghot po yan. Sinisinghot. Medication that comes as a nasal spray. It treats allergy symptoms like sneezing, itching, and runny or stuffy nose. Para naman sa mga allergic reaction na kung saan yung symptoms basically ay nasa ilong po. Okay, next one is leukotriene. Also called leukotriene receptor antagonist. Okay, they can help to prevent breathing problems. Ito naman kapag sa paghinga, yung nahihirapang huminga ang pasyente, ito po yung best na pwede po nating ipainom sa kanya. So this is the first aid for allergic reaction. Siyempre number 1 yan, call 911. Lalong-lalo na kung yung symptoms ay matindi, kagaya po ng nahihirapang huminga. Ask if the person is carrying EpiPen or epinephrine auto-injector. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng EpiPen na yan. Yung EpiPen kasi, kadalasan ang nagdadala niyan yung mga may severe allergic reaction. Yung mga may severe allergy. Kasi pag severe ang usapan, number 1 po dyan, nahihirapan pong huminga. Diba, yung namamaga yung lalamunan. Diba, yun po yung mga pinakamatinding pwedeng mangyari sa taong may allergy. Next, if the person needs to use auto-injector, ask whether you should help inject the medicine. This most often is done by pressing the auto-injector against the person's thigh. Okay, ang itsura kasi niyan parang siyang injection talaga, parang siringgil yan. Tapos itutusok dito sa hita. Ganyan po ang gamit po niyan. Pero kung wala naman po siyang gamit na ganyan, wala siyang EpiPen,
tapos nakita natin na meron na siyang allergic reaction, best po na pwede natin gawin is pahigain po yung pasyente. Tapos naka-face up dapat. Okay, nakatihaya dapat. Supine position. Supine ang tawag doon. Pag nakadapa, prone. Pag nakahiga, supine. Okay? Loose tight clothing, of course. Kapag meron pong allergy is kailangan po talagang paluwagin yung kanyang damit kung medyo masikip. Okay? Pero kailangan po natin siyang takpan ng blanket. Kasi sabi nga natin, one of the symptoms of allergy is tinatawag natin na anaphylaxis. Diba? Yung anaphylaxis kasi kapag umabot na sa shock yan, ang tawag yan anaphylactic shock. At kapag merong anaphylactic shock ang isang pasyente, bumababa yung blood pressure niya at susunod doon, manlalamig po yan, mag-chill po yan. Kaya dapat po natin siyang takpan ng blanket. Baka mamaya naguguluhan kayo, di ba? Luluwagan natin yung damit pero tatakpan natin ng blanket. Okay, luluwagan natin ng damit kasi nahirapan pong huminga. Baka mahihirapan po siyang huminga. Tatakpan naman po natin ng blanket nang sa ganun, ma-maintain natin yung temperature sa katawan niya. Next, if there's vomiting, halimbawa nagsusuka or merong dugo na lumalabas sa bibig niya, kailangan po nating i-recovery position. Igilid natin, patagilid natin yung pasyente para hindi po siya masakal kasi macho-choking po yan. Next, if there are no signs of breathing, hindi na humihinga yung pasyente, hindi na gumagalaw, maaaring mamatay na yan. So, ang kailangan natin gawin, magbigay na tayo ng CPR. So, that is 100 to 120 chest compression. Kung hindi tayo masyadong marunong mouth-to-mouth resuscitation, yan lang muna yung gawin natin. Pero kung marunong tayo, 30 compressions and 2 blows ang kailangan gawin. So, ito yung itsura ng EpiPen. Yan. Para po yan sa mga may severe allergic reaction. Auto-injectors po yan. Kung naka-encounter na kayo na nakakita ng pasyente na talagang nahihirapang huminga, yung parang pang hinihika, okay? Yan po yung kanilang ginagamit, EpiPen. Napakabilis po kasi ng epekto niyan. Okay, next one, we have hyperventilation. Okay, ano ba yung hyperventilation? Explain natin. So, pag sinabing hyperventilation, it happens when you exhale more than you inhale. Ibig sabihin, marami kang ipinapasok na oxygen, pero konti yung pinapasok mo na oxygen sa katawan mo, pero marami yung nilalabas mong carbon dioxide, 'di ba? Pag nag-i-inhale ang isang tao, oxygen yung pumapasok. Pag nag-i-exhale naman, carbon dioxide naman. 'Di ba? Okay. So, ano po ang sitwasyon pag merong hyperventilation? So, yun nga. Konti yung pinapasok. Kasi nga, pag may hyperventilation, humihinga siya ng mabilis, pero maiikli lang. Okay, mabilis yung paghinga niya, pero maikli lang. Okay? So, ibig sabihin, konti yung pumapasok na oxygen. Pero pag nilalabas naman niya yung carbon dioxide, napakarami po ng carbon dioxide, ibig sabihin, hindi po balance. Kapag hindi balance yung pagpasok ng oxygen at paglabas ng dami ng carbon dioxide, ang nangyayari kasi, yung mga ugat sa katawan ng pasyente, nagko-constrict po yan. Okay, nagko-constrict, ibig sabihin, lumiliit po yan. Diba? Lumiliit, kaya yung ang nangyayari po dun sa pasyente, parang naninigas po siya. Okay, nagkakaroon po ng muscle spasm. Ganito po yung nangyari kay Boy Macdo. Kung kilala niyo si Boy Macdo dun sa yung first year na dinala ko sa Macdo. Ang meron sa kanya ay hyperventilation. Kasi normal naman yung vital signs niya. Pero bakit yung oxygen niya sobrang tumataas yung oxygenated blood niya? Kasi nga singhot siya ng singhot. 'Di ba? Pero maiikli naman yung yung inhale niya. Pero yung pagbuga niya ng carbon dioxide, napakadami. Diba? Kaya nangyari sa kanya, ang feeling niya, para na siyang masusuka. Diba? Nahihirapan ng huminga. Diba? Yun yung feeling niya.
nahihirapan siyang huminga. Pero ang totoo, wala naman talagang masamang idinudulot ang hyperventilation. Napakadali lang gamutin ito. Kayo lang, ay pasyente lang po ang talagang nagpapahirap sa sarili niya minsan pagdating sa hyperventilation. Kaya nga marunong ang may alam. So ano ba mga simptomas kapag meron pong hyperventilation? Una, lightheaded. Yun nga, yung nangyayari sa kanya. Para siyang nahihilo, diba? Tapos nangihina, diba? Difficulty focusing, diba? Hindi siya makapag-focus na maayos. Ano yung nangyari dun sa batang yun? Nagmasi-masi kami. Hindi naman nakakapagod yung masi-masi. Siguro parang konting lambing lang. Yung mga babae nga na may asthma naka-survive eh. Siya kasing ginagawa niya habang nagmamasi-masi. Tawa ng tawa ang putang ina. Diba? Tapos after namin ng masi-masi, 1 hour nang lumipas nakaakyat pa siya dun sa third floor. Sa sobrang hina ng mental health ng bata yata. Doon pa umabot yung yung tawag dito. Hyperventilation niya. Nung napagod siguro siyang umakyat, doon po nagkaroon ng hyperventilation yung bata. Ngayon, parang ako pa yung last touch kaya kahit na alam kong wala na akong kasalanan doon, dinala ko na doon sa McDo, di ba? Nag-drive-thru na lang kasi sabi niya gutom daw siya pero actually hindi naman talaga gutom yun. Ang nangyayari kasi kapag merong hyperventilation yung pasyente, parang bloated yung stomach niya diba? Alam ko isusuka niya rin lang yun o sinuka niya nga, di ba? Pinagbigyan ko lang. So yun nga, nahihilo, mahirapang mag-focus, tapos shortness of breathing, di ba? Dyspnea, di ba? Hinga siya ng hinga pero ang ikli ng paghinga niya. Chest pain, parang sumasakit po yung dibdib. Tapos yung heartbeat niya hindi makarelax kasi nga mas marami yung binilalabas niyang carbon dioxide, naninigas po yung ugat niya. Diba? Dry mouth, diba? Tapos nagkakaroon na ng sakit ng ulo. Tapos numbness, parang namamanhid na yung kanyang parte ng katawan. And then muscle spasm, yung kamay at saka paa niya, naninigas po yan, parang gumaganyan siya. Parang gumaganyan siya. Ganun din sa paa, hindi niya may relax. Okay? So yung mga simptomas ng hyperventilation, madali lang iwasan yan, diba? Regular physical activity, kasi naiintindihan ko din nung una dahil first time niya sigurong ma-engage doon sa ganong klase ng mga activities, naninibago pa yung katawan niya. Madali lang naman iwasan yan, basta araw-arawin lang po yung physical activities, diba? Jumping jack, diba? Sit ups, push up, diba? Basic lang yun. Progressive muscle relaxation. Okay, meditation, yoga. Itong progressive muscle relaxation, matututunan naman to sa kapag lagi ka nag-exercise, 'di ba? Alam mo kung kailan mo i-relax yung muscle mo. Alam mo kung kailan mo patitigasin, 'di ba? Meditation, yoga, and practicing mindfulness. Yun po yung mga bagay na pwede po natin gawin para maiwasan ang hyperventilation. So, ano pa ang dapat gawin para magamot ang hyperventilation? So, unang-una, breathe through pursed lips. Breathing exercise lang yan. Inhale, deep breathing. Okay? Huminga ng malalim sa ilong at ibuga sa bibig. Yung para bang magbo-blow ka ng candle. Inhale, exhale. Ganun lang, paulit-ulit hanggang sa ma-relax. Di ba napakasimple ng gamot? Deep breathing exercise. Breathe and through pursed lips. Then, kung hindi niya kaya talaga yung deep breathing exercise, ganun pa rin yung ginagawa niya. Diba? Pinagdi-deep breath, pero yung hinga niya, ang babaw pa rin. Tapos yung buga ng carbon dioxide niya, ang haba. Naku, ito na lang pagawa nyo. Kuha kayo ng paper bag, tas doon nyo siya pahingahin. Okay? Kuha ng paper bag, tapos i-seal nyo yung ilong niya. Tapos doon siya huminga sa loob ng paper bag.
Yung nilagay nyo dun sa ano, hindi pala kayo yun, second year tsaka first year, yung nilagay nyo dun sa, nilagay nila dun sa ulo nila, dun siya huminga. Gagaling yan, yung hyperventilation na yan. Tapos, pwede rin attempt to breathe into your belly, wag sa chest. Pag huminga po ng malalim, let's make sure na yung yung oxygen ay aabot po sa diaphragm. Okay, hindi po sa dibdib lang. Ibig sabihin, mas malalim na paghinga ang kailangan gawin para ma-relax yung internal organs natin. Okay? Ganito yung ginagawa natin kapag halimbawa merong masi-masi, 'di ba? Tapos inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, buga. Yan yun. Dapat pag nag-inhale kayo, make sure na yung oxygen ay umaabot po sa diaphragm para ma-relax po yung baga. Okay? Yung baga maka-adapt kagad dun sa pagod na ginagawa natin. Okay? Tapos, pwede rin hold your breath for 10 to 15 seconds at a time. Okay? So, those are first aid treatment para naman sa merong hyperventilation. Napakasimple, di ba? Pahirapan yung buhay. Next, nose bleeding. Okay, nose bleeding is also called epistaxis. Tandaan natin yan. Ang medical term sa nose bleeding or pagdurugo ng ilong ay epistaxis. They happen when the tender blood vessels in the nose break. So, common nosebleed cause can include changes on season, dryness, scratching sa medicines and injuries. Diba? Ang main cause ng nosebleed kasi kapag wala namang sakit, just like anemia or hindi ka naman anemic, injury, 'di ba? Halimbawa, nasiko habang nagba-basketball. Okay, or nasuntok ng ng kaklase mo kasi masyado ka makulit.